natin kung gaano na tayo lumago sa pananampalataya bilang mga Seventh-day Adventists. Pero posible po ba na kahit matagal na tayong mga Adventista, ay nananatili tayong same or pareho lamang? Mag-reflect po tayo sa umaga po. And wala pa po yung nakikipag-eye contact. 2 taon na, pero hindi pa na lalakad. 3 taon na, pero hindi nag-o-obey, hindi maka-follow sa mga simple instructions. If you see these red flags sa development ng isang bata, ano po mararamdaman nyo bilang magulang? Di ba nababahala po kayo? Ang first thing na gagawin po natin, pupunta tayo sa isang doktor, especially pediatrician, para i-check kung yung ating anak ay may problema. Kung kailangan po ng management, o kailangan pa ng lunas, o kailangan po gamutin. Pero ang tanong ko po kaya, kapag po ang isang Kristiyano ay hindi lumalago, ano po kaya ang ating gagawin o ginagawa? Tayo po ba ay nababahala? Bago po ako magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo sa isa po. Ay matatagpuan sa Jeremiah 48. At ito po ay itutuloy po natin hanggang verse 12. Okay. Basahin po natin. Moab has been at rest from youth, like wine left on its dregs, not poured from one jar to another, or not emptied from vessel to vessel. She has not gone into exile, so she tastes as she did, and her aroma is unchanged. But days are coming, declares the Lord, when I will send men who pour from pitchers, and they will pour her out. They will empty her pitchers and smash her jars. Sino po ba nakakakilala dito kay Moab? Sino po si Moab? Ang Moab po ay isa po siyang nation. At ito po ay mula po sa lahi ni... Kanino pong lahi si Moab? Okay, may narinig po ako. Brother Sam, no? Ito po ay mula po sa lahi po ni Lot. So, nagkaanak po kasi si Lot, tsaka yung kanyang eldest daughter. At ang kinalabasan po ay yung mga descendants po ng Moabita or Moabites. Sila po ay kapitbahay ng Israel. In fact, nagiging kaaway din sila ng Israel. And historically po, ang mga Moabita po, they enjoyed peace and prosperity. Ibig sabihin, ang kanila pong angkan ay payapa at talaga pong lumalago. Kasi hindi po sila nabihag. Hindi po sila na-exile. No? Kaya dito po sa Jeremiah, pinapatungkulan po sila dito na they become settled on its leaves. Tinignan ko po yung Tagalog ng leaves. Ang Tagalog po ng leaves ay latak. Yan. Alam niyo po yung latak? Yung natitira sa ilalim. Yan po yung latak. So sabi po ni Jeremiah sa Moab, nanatili ka na sa iyong latak without being disturbed or taken into captivity. In our own little ways, we can actually or we can always serve. They are to cooperate with Jesus Christ in the great work of helping others,
Christ died for every man. He has ransomed every man for giving his life on the cross. Kung si Kristo nga po ay naglingkod at namatay sa krus para sa atin, at ginawa na ito para ang tao no longer live an aimless, selfish life. Hindi po tayo nabubuhay sa ating sarili. Naalala ko lang po yung first chapter ng Steps to Christ. Yung creation po, lahat daw po ng mga nilikha ng Panginoon sa pinakamaliliit na dahon, butil, bulaklak, ay may ministry na ginagawa. Yung mga ilog, kapag sila ay dumadaloy, saan po sila dumadaloy? Inaangkin lang ba nila yung tubig, yung river? Yung mga ilog, saan papunta ang mga ilog? Papunta po ito sa dagat. Kung ang creation nga po sila po ay nilikha para sa isang purpose. How much more po tayo pong mga tao? So, sabi po dito, man might no longer live an aimless, selfish life, that he might live unto Jesus Christ, who died for the salvation. Ito, makinig po tayo mga kapatid. All are not called upon to enter the ministry, but nevertheless, they are to minister. Hindi po lahat sa atin ay pastor. Hindi po lahat sa atin ay teachers. Hindi po lahat sa atin ay marunong magpakanta. Hindi po lahat sa atin ay marunong mag-lead. But each one of us has our own talents and gifts. Even smiling, even greeting our brethren in church, it's service. Kahit po yung pagsuserve ng mga plato sa ating mga kapatid sa taas, mga kapatid, ministry po yun. In fact, yung pinanggalingan ko po na church sa Australia, meron po doon na bagong binyagan, and I was touched by the story. Kasi parang isang taon pa lang siyang binyagan. Tapos, alam mo kung anong assignment sa kanya nung care group leader na, mga kapatid? Mag-serve sa kitchen. After 2 to 3 years po, care group leader po siya, pastor. Kasi, it starts po sa maliliit na bagay Kung sa maliliit na bagay po ay matuto po tayo na maglingkod sa maliliit na bagay, God is preparing us for higher service. At kahit na ano pong mga maliliit na bagay na paglilingkod para sa Panginoon, hindi po yun tinitingnan ng Panginoon na malaki or maliit. It's still service for the Lord. It is an insult to the Holy Spirit for any man to choose a life of self-serving. Kung tayo po pala ay gusto lang natin paglingkuran ang ating sarili, sabi doon, insulting daw po ito sa banal na Espiritu. Ministry means not only the study of books and preaching. Again, ministry means service. Pangatlo po, we are like Moab when we are complacent believers. A life of monotony is not the most conducive to spiritual growth. Umpisa ko sa Sunday. Gigising ng tanghali kasi walang pasok, gagawa ng gawaing bahay, or kung ano man, tapos ang Sunday. Monday to Friday, gigising ng umaga, alas 5:30, papasok sa opisina, sa gabi, uwi sa bahay, matutulog. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Parang tinatamad ako pumunta ng midweek tsaka Vesper kasi
2 oras kaming nagbiyahe ng asawa ko from Manila, tuwing everyday. Huwag na lang akong pumunta ng Wednesday tsaka Friday kasi nagbiyahe kami mula alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Saturday, gising po kayo ng alas 6 or 6:30. Dahil Sabado, pupunta kayo sa church. Pupunta kayo sa church, uupo kayo sa uupo ako sa favorite ko na upuan. Tapos, kakanta, magpe-pray, Sabbath school, divine worship. Tinatamad ako ng hapon kasi okay lang naman kahit hindi sumimba ng hapon eh. At ganoon po ang buhay. Every day, every week, monotonous. Monotonous ba mga kapatid? Alam niyo yung kinikwento ko po sa inyo, buhay ko po yun. Kasi lumaki ako na Adventist eh. Hindi ko naiintindihan masyado. Bakit pa kami di ba? Monotonous. Yan. Sabi po dito, a life of monotony is not the most conducive to spiritual growth. Some can reach the highest standard of spirituality only through a change in the regular order of things. When in His providence, God sees that changes are essential for the success of character building, He disturbs the current of the life. Minsan pala, iniiba niya minsan may binibigay sa atin na challenge or pagsubok para magising tayo, masyado ka ng complacent Seventh-day Adventist. Masyado ka ng kampante. Masyado ka nasanay na monotonous yung buhay mo bilang Adventista. Warning on complacency. Sabi po sa Zephaniah 1 verse 12, hindi po pala maganda yung complacent. Kasi sabi po dito, the Lord will punish the men who are settled in the complacency. Ano po mga kapatid? Hindi daw po kalooban ng Panginoon na tayo po ay maging complacent. Ano ba ang Tagalog po ng complacent? Kampante masyado. No? And sabi po sa Amos 6 verse 1, inulit na naman po dito yung word ease. Basahin ko po dito. Woe to you who are at ease in Zion and trust in Mount Samaria. Complacency is dangerous because you think you are okay, but you are not growing. Us to grow in service. We grow when we serve. Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay lumalago. Hindi ko na po babasahin ito ng buo, pero ang sinasabi lang po dito, when we give our lives to Christ-like ministry, there is no opportunity for spiritual stagnation. Kung tayo po ay naglilingkod, sabi po dito, hindi po tayo magiging stagnant. No? Ang isa pong tubig na stagnant, maglagay ko kayo ng tubig doon sa isang vase. Tapos hindi niyo papalitan ng ilang araw. Kung amoy mo pong tubig. Tapos may halaman kayo doon. Anong amoy po ng tubig? Ang baho po. Ganyan din po ang ating buhay. Kung tayo po ay stagnant sa ating spiritual, hindi po tayo bumabaho. Hindi po tayo lumalago. Third, God's design for us to grow in relationship with God. In John 15 verse 5, without me, you can do nothing. And it is true, paano po tayo lumago ng ating pong relationship or ating pong relationship sa ating pong Panginoon?
It is through prayer, Bible study, and personal devotion. So yan po ang pamamaraan kung paano po tayo lumago sa ating po relationship sa ating Panginoon. And lastly, we are also designed by God to grow in applying God's truth. Itong 1 Corinthians, dyan po nakalagay po yung ang ating pong katawan ay templo po ng Panginoon. Whatever you do, whatever you eat, whatever you drink, do it all for the glory of God. Amen. Growth can be uncomfortable, but it is God's purpose that man shall learn to master difficulties. Minsan po, di ba, pag may dumadating na hindi maganda or mga challenges sa buhay natin, or mga hindi komportable, actually, this message is even not comfortable. Even while I am preparing this, kahit yung sarili ko, hindi komportable. But it is also through these uncomfortable words, ito yung paraan kung paano rin tayo lalago at magre-reflect sa ating pong mga sarili. Just a short testimony lang po. Sagutin niyo po, between you and God. Am I still a spiritual baby? Have I grown this past year? Where is God calling you to grow? Saan po kayo tinatawagan ng Panginoon para lumago? Is it your relationship with God? Is it serving in church? Is it practicing Bible truths or the health reform? Or maybe growing your talents? Tanungin din po natin ang sarili natin. Are we like Moab? Comfortable, undisturbed, unchanged? Or are we a growing Christian? Being refined, being transformed, and growing to full maturity in Jesus. So today, God is inviting us not to settle in our dreads. Tinatawagan po tayo ng Panginoon na huwag po tayong manatili sa ating mga latak. To move from complacency to conviction, to move from comfort to consecration, and to move from stagnation to spiritual growth. And maybe for some of us, the Holy Spirit is revealing areas where we have to grow, areas where we stop growing, areas where we stop praying deeply, and stop surrendering ourselves fully to God. And today, God is saying, do not be too at ease. Move now in faith. If for the past, kung sa nakaraan po ay tayo ay masyadong komportable, maybe it's time for us to move forward in our faith. So as we close, I also invite you to respond in your heart. Lord, I do not want to remain comfortable if comfort keeps me unchanged. I do not want to remain stagnant in my faith. Help me to serve in whatever opportunity of service. I do not want to remain impatient, remain arrogant, to remain unforgiving. I want to be transformed in my character and be more like Jesus. I do not now want to resist the truth in my heart, but to follow wholeheartedly and apply the truth, especially the Sabbath, and progressing to take care of my temple.
I do not want to be stagnant in my faith and relationship with you, but I want to grow in Bible knowledge by reading the Bible, by praying daily, and being